Hello mga kakilabot. Pinakamainam pakinggan ito sa gabi, mag-isa at nakapatay ang ilaw. Ito ay kung kaya mo. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, urban legends at mga nakakatindig balahibong karanasan, siguradong magugustuhan mo ang susunod nating kwento. Kakilabot, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong lagim. Ang pamagat ng kwento natin na giyon ay Ang Girlfriend Kong Black Lady. Sa mga bayan-bayan ng Pilipinas, hindi na bago ang mga kwento ng White Lady. Ang babaeng nakaputi na gumagala sa gabi, humihingi ng hustisya. Ngunit kakaiba ang kwento natin ngayon sa bayan ng San Felipe. Hindi ito tungkol sa isang babaeng nakaputi, kundi tungkol sa isang dilag na nakaitim mula ulo hanggang paa. May mahaba at malagong buhok at mga matang walang puti, puro itim. Ang mga matatanda ay nagbababala, huwag kang mahuhumaling sa Black Lady sapagkat ang kanyang pag-ibig ay kapalit ng iyong kaluluwa. Ngunit may isang binata ang hindi nakinig at siya ang magpapatunay sa kasabihang ito. Si Marco, isang 22 anyos na binata, kilala sa kanilang baryo bilang masipag at tahimik. Nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang maliit na tindahan sa bayan. Tuwing gabi, siya ay naglalakad pa uwi sa kanilang bahay na nasa tabing ilog. Isang gabi habang naglalakad siya sa madilim na daan, biglang may bumungad na isang babae. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, nakaitim na bestida, at mahaba ang buhok na natatakpan ng kalahati ng kanyang mukha. Magandang gabi, bulong ng babae. Napatigil si Marco. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit imbes na matakot, parang naakit siya sa malamlam na boses nito. May kakaibang ganda ang babae. Maputla ang balat, ngunit malaanghel ang hugis ng mukha. Maganda ka? Wala sa sariling nasabi ni Marco. Ngumiti ang babae. At mula noon, gabi-gabi na niyang nakakasalubong si Marco sa daan. Lumipas ang mga linggo. Palagi nang nagkikita si Marco at ang dalagang nakaitim. Sa bawat gabi, mas lalo siyang nahuhulog. Hindi man niya alam ang pangalan nito. Tinawag na lamang niya itong Mara. Hindi ito tumatanggi tuwing nagyayaya si Marco. At kahit mahirap, mas lalo siyang ginanahan sa trabaho. Dahil palaging hinihintay niya ang gabi para makita si Mara. Marco, malamyos na wika ni Mara. Mahal mo ba talaga ako? Oo, Mara. Kahit hindi ko alam kung saan ka nakatira. Kahit gabi lang tayo nagkikita, mahal na mahal kita. Ngumiti si Mara. Ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Huwag mong kalilimutan ang sinabi mo. Dahil darating ang araw, kukunin kita. Hindi inintindi ni Marco ang sinabi ng dalaga. Akala niya ay simpleng biro lang ito. Ngunit iyon pala ang simula ng kanyang bangungot. Napansin ng pamilya ni Marco na nag-iba siya. Hindi na siya makatulog ng maayos. Madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Pinagpapawisan dahil panaginip niya raw si Mara. Nakahiga sa tabi niya. Malamig ang kamay. Nakatitig habang natutulog siya. Minsan, naririnig ng kanyang nanay ang boses ng babae sa kanilang kwarto. Kahit si Marco lang ang tao roon. Anak, sino ba yung laging kasama mo? Tanong ng kanyang ina. Si Mara po, nanay. Ang girlfriend ko. Girlfriend? Anak, wala ka namang dalang babae pag-uwi. Sinong Mara ang sinasabi mo? Naginit ang pakiramdam ni Marco. Hindi niya maintindihan kung bakit walang nakakakita kay Mara bukod sa kanya. Ngunit sa puso niya totoo si Mara. Totoong totoo. Isang matandang albularyo sa baryo.
Si Lola Sabel ang nakapansin sa kakaibang aura ni Marco. Marco, iwasan mo ang nilalang na lagi mong kasama. Maring bilin niya. Hindi siya tao. Isa siyang Black Lady. Isang kaluluwang nagbalik para maghanap ng kasintahan. Pero hindi pag-ibig ang hatid niya, kundi kamatayan. Umiling si Marco. Hindi po totoo yan. Si Mara ay mabait at mahal ako. Hindi niya ako sasaktan. Napailing si Lola Sabel. Sasabihin ko na sa iyo bago mahuli ang lahat. Kapag pumayag kang sumama sa kanya, di ka na makakabalik. Ang iyong kaluluwa ay magiging alipin niya. At ang katawan mo ay manlalamig hanggang mabulok. Ngunit bingi na si Marco. Pinili niyang sundin ang kanyang damdamin. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, niyaya ni Mara si Marco na sumama sa kanya. Halika, Marco. Sumama ka sa akin. Doon sa ilog. Doon tayo magtatagpo ng walang hanggan. Dala ng matinding pagmamahal. Sumama si Marco. Habang lumalapit sila sa ilog, ramdam ni Marco na lumalamig ang paligid. At tila may mga aninong sumusunod sa kanila. Pagdating sa pampang, humarap si Mara sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang buong mukha nito. Hindi pala siya maganda, gaya ng iniisip niya. Ang balat ay tuyot at nangingitim. Ang mata ay walang puti, puro itim na parang bangin. Ang bibig ay bumuka ng napakalaki. Nagpakita ng matutulis ng ngipin. Mahal kita, Marco. Bulong ni Mara, sabay yakap. Naramdaman ni Marco ang malamig na labi ng dalaga sa kanyang leeg. Kasunod ang matinding sakit. Nang kagatin siya nito at higupin ang kanyang dugo. Kinabukasan, hindi na umuwi si Marco. Naghanap ang kanyang pamilya. Ngunit tanging mga tsinelas niya lang ang nakita sa tabing ilog. Basa ng dugo. Sa mga susunod na gabi, may mga nakakakita ng anino sa gilid ng baryo. Isang lalaking naglalakad ng parang walang buhay. Hawak ang kamay ng isang babaeng nakaitim. Minsan may makaririnig ng tinig ni Marco mula sa ilog, mahina parang humihingi ng tulong. Ngunit wala nang makakapagligtas sa kanya. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga San Felipe na kung makakita ka ng babaeng nakaitim sa gitna ng dilim, huwag kang makikipag-usap dahil baka siya si Mara, ang Black Lady na minsang umibig at nangangkin ng isang binata. At kung sakaling maramdaman mong may malamig na kamay na humahawak sa iyo habang naglalakad sa gabi, huwag ka nang lumingon. Sapagkat baka iyon ang kamay ni Marco na ngayon ay isa na ring kaluluwang bihag ng kanyang malignong kasintahan. Kakilabot, may sarili ka bang nakakatakot na karanasan? Ibahagi sa comment section. Baka isa ito sa ating susunod na kwento. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na takutan. Maraming salamat, kakilabot. Hanggang sa muli.